Hi, welcome. This is your Chef Shell. And I'm Chef Tammy at samahan niyo kami sa isang malinamnam na pilot episode dito sa The Banquet. And together, we will be offering you sumptuous food na tiyak na ikasisiya ng inyong family and friends at lalong-lalo na ng inyong loved one. At dito, namin ihahanda ang lulutuin namin mamaya para sa dinner date namin ng hobby ko. Chef Shella and Chef Tammy are sisters with different style and satisfying cravings. Shella is a culinary expert who masters sumptuous international dishes, while Tammy has a sweet tooth and enjoys making sweets and cakes. Shella, as her close friends call her, is a graduate of Consular and Diplomatic Affairs at the College of St. Benilde. After graduating, Shella took her culinary studies at First Gourmet Academy in Diliman, Quezon City, and undergone training in Ocean Edge, Massachusetts, USA, where she mastered her cooking expertise. Hindi lang master chef si Shella. Sharpshooter din siya as she ventures her free time into shooting and participated in different competitions. While Tammy, the youngest of the Malipol sisters, is fond of making pastries and cakes. Tammy earned her diploma in pastry and bakery arts and kitchen management at the International School for Culinary Arts and Hotel Management. Siya rin ang nag-handle ngayon ng Amiras Buko Tart House, the home of finest sweets and pastries in Tagaytay. Bukod sa pagbe-bake, Tammy is also into sports and plays tennis during her free time. So, Tammy, sinong ka-date mo? Secret, walang clue. Basta meron. So, para kanino ba yan? Siyempre, para sa one and only love ko, ERC. Sa kuya mo. Talaga? Of course. Okay. Ano ba yan? Ito ang pinakamura na pasta na pwede natin gawin dito sa bahay. Marinara pasta. So talagang special ba yan? Of course. Kasi, bukod sa very healthy, murang-mura lang siya. So, let's start. O sige, dahil special yan, iwan muna kita dahil gagawa ko ng special dessert para sa inyong date. Okay, sige. I'll see you. Bye! Bye! Ayan. Mag-start po tayo sa spaghetti natin. Ang gagamitin ko po ay angel hair. So, mga 250 po sa boiling water. Ayan. Na-boil ko na po siya kanina. Ayan. We'll put 250 grams of angel hair pasta. Ayan. Lagay po natin siya. Ayan po. Tapos, lalagyan po natin siya ng konting salt para magkaroon ng taste ang ating pasta. Papaboil po natin siya for about 2 minutes. And for our sauce po, we need po crushed tomatoes. Pwede rin naman po yung mga fresh tomatoes, i-chop lang po natin. About 1.5 cup po. And we need basil,
and cherry tomatoes. We need garlic po, white pepper, olives, salt, at saka ang healthiest oil po, ang extra virgin olive oil. Ayan. So, unahin po muna natin ang pasta. And while waiting for the pasta, let's prepare our sauce. Ayan. So, ang cherry tomatoes po natin, i-cut natin siya into half. Ayan. Very healthy po to. Tsaka very affordable. Kasi makikita nyo lang to sa kitchen nyo. Sa fridge nyo, every time meron kayong leftovers na vegetable at mga tomatoes. Even sa backyard, ito nakuha lang namin to sa backyard. And after tomatoes, let's prepare the basil. Ayan. Ang cut po na gagawin natin sa basil ay chiffonade. Ayan. Ang chiffonade po, i-layer nyo lang ang basil and then i-roll nyo po siya. Then, chop na po natin siya. Ayan. Okay na to for our sauce. Yan, let's check our pasta. Yan, paano natin malalaman na okay na yung pasta natin? Ayan. Pag wala na po siyang yellowish na particle inside, dapat white na white po siya. Ayan. Ibig sabihin, okay na po yung pasta natin. Para hindi po ma-overcook ang pasta natin, kailangan po natin siyang i-blanch o ilubog sa malamig na tubig. Yan. So, na-blanch na natin siya sa cold water. Set muna natin siya aside. And, let's make the sauce. Ayan. So, reheat lang natin yung pan and we'll put little of oil. Put a little lang. And then, we'll put 2 cloves of garlic. Ayan. Ayan. Sigurado kung magugustuhan to ng husband ko. Ayan. Kailangan golden brown lang siya. Para hindi siya papait. And then, we'll put the crushed tomatoes. Lower the heat first. Ayan. And then, ang ating basil. Ayan. Sana si Tami nagpe-prepare na rin ng ano niya, ng dessert niya. Tamang-tamang partner yun dito sa ginagawa namin. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng dash lang ng salt.
About a half teaspoon. Para magkaroon siya ng konting spice, let's put white pepper. Ayan. Then stir it again. And then your cherry tomatoes. Ayan. Simmer lang natin ng 2 minutes and then okay na siya. Ayan. Okay na ang sauce natin. Transfer na natin siya sa bowl. Let's get our pasta. Ayan. Hindi na overcook yung pasta natin. Kasi binlanch natin siya sa cold water kanina. Tapos, we'll put the olive oil. Ayan. And then, toss natin. Then, we'll put the sauce. Yan. Very healthy ng recipe natin ngayon. And then after, toast ulit natin. And then let's plate it. Yan. Hindi na ako makahintay na ipatikim sa husband ko and kentami to. Ayan. Let's put more tomatoes. And we can put our other fresh tomatoes here. And we can add more olives. Favorite ko yung olives eh. Ayan. Ayan na. Almost. Ayan. And then, let's put something na green. Ayan. Eto na siya. Our marinara pasta. Ang next recipe po natin ay tahong with potato in white sauce. Ito po yung different version ko ng baked tahong. So, ang mga kailangan po natin, tahong or mussels, garlic powder,
white pepper, salt, sesame oil. Pero yung sesame oil po, kahit wala po kayo, okay lang po yun. Then, potatoes. Kailangan po natin ng potatoes. Cream, about 1/4 cup po. And milk, 1/2 cup po. And butter po, para sa panggisa natin. Ayan. We'll start po muna sa ating mussels. Ayan. We'll put little lang po ng ating butter. Ayan. And then, our garlic. Ang garlic po natin is about mga 4 cloves po. Ayan. Then, iba-brown po ulit natin siya. Golden brown lang po. Ayan, naamoy ko na. And then, isusunod po natin ang ating mussels. Ayan. And diretso na po natin, konting salt lang po. White pepper. Tsaka garlic powder para lasa pa siya ng more garlic pa. Ayan. Tapos, butter pa. We'll put more butter. Ayan. Medyo nasusunog na siya. Ayan po. Ang mussels po natin, sobrang madali lang siyang lutuin. Ayan. Isasama po natin siya mamaya sa ating pasta para sa candlelight dinner namin ng honey ko. Ayan. Once cook na po yung mussels, turn off the heat, then transfer po natin siya. Ayan. And isama po natin ang ating garlic. Ayan po. Drizzle natin siya ng konting sesame oil. Ayan. After po, ang ilalagay po natin ay aking potatoes. Chop po natin siya ng maliliit. Ayan. Ito rin po yung version ko ng potato gratin. Kaya lang, maliliit nga lang po. Ayan, magkakaroon ng twist ang ating mussels. Ayan. Cut lang po natin. Ayan. Tsaka sa potatoes po, every time magka-cut kayo ng potatoes at hindi nyo pa gagamitin, kailangan po natin siyang i-soak sa water para wala pong discoloration. Ayan. Ayan. Hindi naman po kailangang perfect na perfect yung cut nyo. Basta small lang po siya.
And we'll use po yung same pan na pinaglutuan natin sa mussels. Kasi po, kailangan po natin yung flavor ng mussels. May flavor pa po yan. So, ang gagawin po natin, we'll put konting butter ulit. Ayan. Tsaka, 1 clove ng garlic. Para lang din po sa taste. Babrown lang po natin siya ulit. A little bit. And then, we'll put the potatoes. Yan. Yan, dry lang po natin siya ng konti. Then, put a little salt. Dash ng salt. Ayan. And then, our milk. We'll put our milk na. And our cream. Yan. Let it simmer ulit mga 4 minutes to 5 minutes para maging maganda yung consistency niya. Kailangan medyo thick siya. Ayan. Leave muna natin siya ulit. So, pag ang consistency niya is thick na, and mapapansin mo na yung potatoes mo hindi pa malambot, you put more water. Water or milk. Okay lang po yun. Ayan. Tapos, white pepper po. And if ever po na meron kayong mga herbs sa bahay, pwede nyo rin po siya ilagay. Ayan. Ngayon po, meron akong dill dito. Okay po ito pagdating sa fish or kahit ano pong seafoods. Ayan. Chop lang po natin. And sprinkle po natin sa kanya. Yan. Taste po natin ang ating potatoes. Okay na okay siya. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin siya sa ating mussels. Yan. So, tapon siya. Then, let's put more herbs po.
Ayan. Okay na ang mussels natin. O ate, kamusta ka naman dyan? Eto, okay naman. I'm preparing now for our next recipe. Ano bang gagawin mo naman this time? Ayan, sobrang madali lang to. Pwedeng-pwede niyong gawin kahit saan. So, ang tawag ko dito ay bacon wrapped artichokes. Ayan, ang kailangan lang natin ay bacon, artichoke, cheese, and toothpick para i-close natin siya. Mukhang masarap yan Yeah. Kasi may bacon eh. Of course, of course. Lahat pa na may bacon masarap. Masarap! Lalo na pag ako ang nagluto. Diba? Yan. So, ikakat natin yung cheese ng squares. Anong cheese ulit yan? Mozzarella ang gagamitin natin for today. Okay. Pero, you can use other cheese, like cheddar cheese or quick melt. Pwede rin yan. Ayan. And yung cut nyo, kung ano yung gusto nyong laki. Kunyari, gusto nyo mas cheesier pa, pwede nyo siyang dagdagan. Ayan. So, we have our cheese na. Pwede na kainin. Sorry. Hindi pwede. Ayan. Tapos, artichokes natin. Para siyang puso ng saging. So, saan naman nakakabili niyan? Meron ito sa mga groceries. Madalas, nasa can or jars. Ayan. Pwede nyo rin gamitin yung ibang vegetables. Pwede rin kayong gumamit ng mga asparagus. Ganon. Kahit anong pwede i-wrap sa bacon? Actually, pwede. Ayan. So, cut natin siya into 4. Ayan. Doon sa hindi masyadong mahilig sa gulay, magugustuhan nyo pa rin to, I'm sure. Paano pag tinanggal nila yung bacon? Hindi na nila yung magugustuhan. Ayaw nga nila ng gulay. Kaya natin nilagyan ng bacon. Ayan. So, nakat na natin siya into 4. And then, sa bacon natin, ikakat natin into half. Pwede din ba ako gumamit ng ibang type of meat? Pwede rin. Pwede yung mga beef. Basta thin lang yung, yung cuts niya. Ayan. Cut natin to half. Okay. Then, lalagay natin ang ating artichoke inside. And then, yung cheese natin. Ayan. So, kung gusto mong mas maraming cheese, dagdagan natin. Ayan. Roll natin siya para ma-enclose. Ayan. And then, Tapos, we'll use toothpick para magstay siya inside. Ayan na siya. so, isang toothpick lang dapat talaga. Hindi naman. Pwede naman kahit mga 5, ganyan. Okay lang yan. Sa bagay, nakakain naman yun. Ay, hindi pala. Sorry. Ayan. So, dagdagan natin yung cheese. Wrap natin. Then, close natin. So, i-fry ba to? Pwede siyang i-grill, pwede siyang i-fry, pwede rin siyang i-bake. Wow. Parang gusto ko yung i-bake. Kasi I'm a Oo. baker. Tsaka, hindi naman sa baker ka, pero yung fats kasi nababawasan. Parang hindi naman. Babawasan yan. Yan. So, wrap natin siya. Yan. So, nasaan na kaya si kuya ngayon? Ay, naku. Feeling ko, baka mamaya may pasalubong yun sa aking flowers. Sweet kasi yun eh. Ano kayong Sabagay. flower yung dala nun for me? Sunflower.
Ay, I hope. Kasi alam mo yung everyday na flower, Ano yun yun? nandun sa likod bahay natin. Maganda Yun yun yung ah. lagi niyang dala. Ang sweet, no? Baka nagpapaalam naman kay mami. Ay, yun na hindi ko alam. Ayan. Tapos, papainitin na natin ang ating pan para ma-fry natin to. Okay. Kailangan natin ng oil, Tongs. tsaka thongs. Ayan. So, after nito, dessert ka, di ba? Yeah. Ano ipe-prepare mo? Secret. Siyempre, dapat surprise. Ay, nako, ang hilig-hilig mo talaga sa surprises. Ganun talaga. Simple lang yun, pero masarap. Pag mainit ng oil natin, put the bacon. Wow. Nalog lang. Kala mo i-flip. Hindi ko kaya yun. Kala ko may flambe eh. Mamaya yun. Ayan. Kukok natin hanggang maluto ang ating bacon. Bango. Ayan. Ayan na siya. Ang ating bacon artichoke wrap. Sarap. So ngayon, i-treat naman natin ang ating loved ones or special someone. Gumawa tayo ng isang special but simple sweet treat para sa kanila. Ito ang chocolate fondue. Fondue? Bakit ba siya tinawag na fondue? Kasi fun to do siya. Yon, fondue. Okay. Fun to do. Kaya Yes. fondue. Bago yan sa dictionary. Right. Sige, lagay natin. Ito ang aming ingredients. We need to chop the chocolate first. May particular technique ba para ma-chop agad yung chocolate? Kasi minsan, di ba, parang sobrang tigas. For me, yung ginagawa ko, gusto ko yung thin, tapos saka ko siya i-chop para mas madali. Kasi iba, chop lang ang chop. Ganun. O, pangit yun. Oh, kasi mas gusto ko yung pieces ng chocolate natin, maliliit lang, and thin, para madali siyang mag-melt. Ah, okay. So, mas maganda kung gagamit sila ng dark chocolate kasi yung milk sweet na siya. Di ba meron din sila tinatawag na semi-sweet? Yeah. Pwede rin yun. Pwede rin yun. Based sa preferences naman ng mga gagawa nito, kung gusto nila yung a little bit bitter or sweeter. Ayan. So, mga gano'ng karami kayong chocolate? So, ang chocolate natin is 500 grams. And our cream is 300 grams. Okay. 300 ml.
So, Yan, okay na done siya. na siya. So, paki-transfer na lang dyan Yes, boss. sa ating bowl. Mm. And then, yung cream natin, isi-simmer natin. Lagyan natin si cream dito. Okay. Then, simmer natin siya. Ayan. So, simmer lang. Hindi boil. Bakit? Paano pag binoil mo? Baka kasi too hot siya. Tapos pag nilagay natin dun sa chocolate, mag-split yung chocolate. Ah. So, pag nag-separate yung fat and yung fat dun sa chocolate, nahirap na siyang gamitin. Hindi na siya pang fondue. Pang trash na siya. Grabe naman, trash agad. O, tandaan, wag boiling. Yeah. Ayan. Let's continue stirring kasi baka magkaroon siya ng skin sa ibabaw. So, bawal din yun. Trash din yun. Hindi, kasi syempre pangit naman kung hindi fine yung fondue natin, di ba? Fine. Mhm. Ah, yun yung sinasabi mo na parang layer sa ibabaw. Yes, Layer, no? na nabuo. Ah. Kaya pala every time nag-hit ako ng gatas, May meron siyang skin. ganon. So, dapat steer siya. Stir siya. Continuous. Yan, nagsisimmer na siya. Nagsisimmer na siya kasi may mga bubbles na sa gilid. So, kailangan ko na siya i-turn off. Isali natin siya dun sa ating chocolate. Sarap naman yan. Let it sit muna for a while para mag-melt yung chocolate. Later na natin siya haluin. Okay. Okay? So, ang gawin natin, i-cut muna natin yung fruits natin para sa ating fondue. So, we have bananas. Balatan natin ang ating bananas. Yan. Get plates na. Social. So, kung anong gusto nyong cut, okay lang naman. So, mas maganda yung medyo cubes siya para madali siya i-dip. Mas maganda kung hindi siya masyado maliliit kasi, syempre, mahirap siya i-dip. Yung wala ka nang makakain. Yes. Ganun ka lang. Ano sa bananas? Pwede ba ibang bananas or... Pwede naman, huwag lang siguro saba. Uy, masarap ang sa bahay. Pag Yung ripe. nakaramelize. Uy, kahit hindi, yung ripe ko yun, sarap-sarap ko yan. So, pwede. Depende sa preferences. Sabi ko. Yeah. And then next, yung apples. Yeah. Ayan. I-cube din natin. Sige na. I-cube mo yan. Perfect cube, ha? Basta square. Okay. Tanggalin natin yung buto niya. Ingat po sa pagtatanggal ng buto. Pwede din silang bumili ng apple corer, mas madali yun. Yan. So, again, pakilagay ulit doon So, dito na. Or sa side. Okay. Yes. Side na. Next, cut din natin yung ating mangoes. Yan. Sarap. Hey! Para later pa yan! Siyempre lang eh. Ayan. So, yung technique para makuha natin yung flesh niya, gagamit tayo ng
baso. May ganyan ka pa pala. Yeah. Wait lang, huwag ka maingay. Ay, ganun. Nasa-stress ang mangga. Ayan, may kasama siyang balat. Oh, ulit. Hindi pwede yan. Ulitin natin. Nakakahiya sa mga viewers. Perfect. Ayun. Yes. Yun naman pala. I got it. So, ayan. Pwede natin siya hiwain. Okay. Kuha ka pa ng isang plate. Yes, boss. Thanks. Amoy ko yung mangga. Yeah. Okay. So, sa other side, pwede tayo maglagay ng peaches. Yan. So, kung gusto nyong hiwain siya, pwede rin. Pero kung hindi naman, okay lang din. Mga ganitong size. Yan. Di ba meron yun sa mga supermarkets, no? Yes. Nasa can. Yan. So, ilagay natin siya dito. Then, haluin na natin siya. So, dahan-dahan lang. Fold lang, fold. Hold lang. Di pwedeng ganunin? Mamatapunan ako eh. Yung pala, akala ko naman merong ibang reason. Sarap naman. So, pag medyo nahalo na siya, pwede na siya i-stir. Ganun pala yung technique. Kailangan yung milk, yung ipupur mo sa chocolate. Yes. Okay. Or cream. Dito ang ginamit natin ay cream. Sige. So, yan. Sarap. Yan. Okay. Naku. Then, for flavor, whiskey. Yan pa isang pang pasarap. Yan, ganon. Siyempre. Yan. Hindi siya too thick or too runny for a fondue. Lagay natin siya. Wow! Yan. Okay na. Yan na. Ready na ang ating chocolate fondue with fruits. Ayan. Ready na yung dinner ko para sa date namin ng honey ko. Asa na kaya siya? Honey? Hi, Han. Hi, honey! I'm sorry I was late a bit. Oh, it's okay. Oh, thank you. Parang alam ko kung saan galing to. Hep, hep! May dala ko para sa inyo. Ang aking ginawang dessert. Para sa sweet na couple na tulad nyo. Kailangan sweet din. Diba? Honey, tara na. Kaso kaya lang ba may date? Oh. Sama dapat ako.
Hay nako, mukhang sweet na tong dalawang to. Pabayaan na lang kaya natin. Ako na lang mag-e-ending nito. So, magkita-kita tayo next week sa isa namang masarap na episode. Dito lang sa The Banquet. Uy, wait lang. May plato din ako. Sige, nasama niyo na ako. Sige na nga. Ulit, sige na. Carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. Gusto ko nito. I'll get you medicine when your tummy aches. Welcome. This is your chef, Shell, and this is my... Hindi. Welcome. This is your Chef Shell. And I'm... Yan, palit na tayo doon. That's how it's time to drink. Hi. Welcome. This is Shell. This is... Shell. Look drunk ba? Ayan, tapos na lahat para sa date namin ng hobby ko. Tara, dali na natin to doon. At hintayin Tiyak na. And I'm sure parating na siya. Okay. You are cold. Mali ang blocking kasi. Doon sa kabila. Kaya hindi siya makapag-posing. Put you to bed when you've had too much to drink. Okay, The man who grows old